Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. Yes, Lord. Panginoon, sama-sama ka naming pupurihin. Sama-samang itataas ang iyong dakila, ang iyong kapurihan, ang iyong kaluwalhatian sa aming kalagitnaan. Purihin ka. Purihin ka. Savior of my soul, I can find in you through all my darkest moment. In you I find my peace,
natin ang ating kamay. And let's worship God in silence and deep in our hearts. Lord, we thank you. Karapat-dapat ka, Panginoon, aming Ama, aming Diyos, aming Hari, na makapangyarihang Diyos, ang Diyos na matuwid, ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na mapagpatawad. Indeed, you are a God who is merciful and righteous. Lord, you are our God who restores us, Lord God, from brokenness to becoming your children, your beloved children. Lord, we thank you. We thank you for your loving heart, for your loving kindness. Karapat-dapat ka, papurihan at pasalamatan, Panginoon. At nawa, Panginoon, lahat ng mga kaluluwang makakarinig ng iyong salita sa oras na ito ay maranasan ang mapagpala mong pag-ibig, ang pag-ibig mo mapagpatawad, Panginoon, at ang pag-ibig mo magpapanumbalik sa kung ano kami sa iyong paningin, Panginoon. Isang bagong nilalang, isang nilalang na buong-buo at punong-puno ng pag-asa at pag-ibig dahil sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Mararanasan namin to sa iyong pamamagitan ng iyong banal na Espiritu sa oras na ito, sa pamamagitan ng buhay ni Kristo na aming tinanggap. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ka, O Diyos. Amen. Hallelujah. Magandang hapon po. Ayan. Magandang hapon sa ating lahat. Amen. Batiin nyo nga po yung 5 taong malapit sa inyo sa oras na to na maganda ka pa sa hapon. Mas maganda ka pa sa hapon. Yon, purihin po ang Panginoon sa hapon na to. At muli, binigyan niya ako ng pagkakataon na makatayo dito. Bagamat naninibago po ako. Ang lawa kasi. And ganun pa rin, kinakabahan pa rin naman. Alam mong nababago doon. So, sa buwan pong ito, patuloy na tinatalakay natin yung Great Reminder. Sino po nakakatanda ng topic ni Pastor Eric last Sunday? Sino-sino sila yung mga karakter na nabanggit? Mephibosheth, Ziba, ayun. Sila Absalom. So sa hapong mong ito, magpapatuloy pa rin po tayo sa ating Great Reminder. Sabi nga po sa kasabihan, even the quiet corners of our lives echo beyond. Kahit daw po sa pinakatahimik na bahagi na ating buhay, meron pa rin umaalingaw-ngaw. Ano kaya yun? Kahit daw po sa mga bagay, sa mga sikretong ating dinadala sa ating buhay, pwede pa rin makaapekto sa ibang tao. Naniniwala ba kayo doon? Yon. So ang topic po natin sa hapon na to ay may pamagat na sikretong malupit. Yon. Ano ba yung sikretong malupit? Pagka kasi sinabing sikretong malupit, sila yung mga bagay na kapag nalaman mo, pwedeng magdulot ng kakaibang epekto sa makakarinig, di ba? Pwedeng makapagbabago ng relasyon, pwedeng merong ma-reveal na bagay, pwedeng magkaroon ng plot twist sa kwento. Di ba? Meron mga ganitong pangyayari na sikretong malupit nung nalaman na bago yung relasyon. Nung meron namang nalaman sikretong malupit, gumanda ang buhay. Yun. Sino sa inyo nakakatanda ng palabas ng araw? Noong araw talaga. 1990s. Yung Mara Clara. Di ba may sikretong malupit doon? Sa ilang taon, hinahanap, tinatago yung diary. Kung sino ba talaga yung tunay na Del Valle. Ayun. Natandaan niyo ba yan, yung mga batang 90s? So yung mga panahon ngayon, yung mga kabataan ngayon, siguro hindi nyo maalala yun. Baka naalala nyo yung panibagong version na pinalabas. Yun.
Sikretong malupit. May ikukwento po ako sa inyo ngayon. Okay lang ba magkwento? Ayan. Ito po ay pangyayari sa buhay ni Typhoid Mary. Pero kaya sa inyo may kakilala si Typhoid Mary. Pag tinagalog natin, ito parang hindi magandang pakinggan. Ano? Si Mary Natipos. Ayan. Si Typhoid Mary po, siya po ay si Mary Malone. Siya po ay taga-Ireland. Siya ay Irish. Dumating ang panahon na sa bansa nila nagkaroon ng matinding pandemya. Ay, yung famine pala, nagkamali ako. At kinakailangan niya pumunta sa bansang Amerika. Ang nangyari po, pumunta siya sa bansang Amerika at namasukan siya bilang cook. Sa panahon ngayon, di ba, iba na tawag, chef na. Ayan. Namasukan siya bilang cook sa mga mayayaman. Pero ang nangyari po, bawat pamilyang kanyang pasukan na mayayaman, nagkakaroon ng sakit. Nagtataka, nakailang amo siya sa New York, sa Manhattan, sa iba't ibang lugar sa United States. Pero ang mga napapasukan niya, mga mayayaman, nagtataka, bakit kami nagkakaroon ng sakit? Malinis naman yung paligid natin. Nagkaroon po ng pag-investigasyon. At ang nangyari po, pinaghinalaan si Mary na siya ang may dala ng sakit. At first, ano pa siya? In denial pa siya. Pero siya pala ay isang asymptomatic. Natandaan niyo ba yung term na yan? Nung panahon na tayo ay may pandemic. Di ba, asymptomatic, carrier na pala siya ng virus, pero hindi siya aware. Di ba, ganun na pala si Mary. Siya pala ay asymptomatic, carrier ng typhoid virus o bacteria. At na-acquire niya yon nung siya ay pinagbubuntis ng kanyang nanay. Ang nangyari po, si Mary ay na-isolate. Uso na pala noong araw yung isolation. Siya po, dahil ayaw niya magbigay ng sample, halimbawa sa saliva niya para i-test, napatunayan sa test na ginawa na siya pala ay carrier ng typhoid virus. Siya po ay na-isolate noong 1907 sa lugar na Northern Brother Island. Nagtagal siya ron hanggang siya ay gumaling. Pero hindi rin natatapos yung kwento ni Mary. Ang nangyari po, paglabas niya, pinagbawalan na siyang mamasukan bilang cook. Hindi ka na pwede magtrabaho, nakakahawa ka lang eh. Ganun po ang sabi sa kanya. Pero may katigasan ng ulo ang lola niyo. Pumasok pa rin siyang cook, nagpalit lang siya ng pangalan. Hindi siguro Maria naman. Napaka ibang-iba talaga. Mary. Nagpalit ng pangalan si Mary. Dahil para sa kanya, mas malakas yung kita ng pagiging cook. Ganun pa rin ang nangyari. The same thing na nakahawa siya ng sakit. Hanggang dumating yung punto na kinailangan niyang manatili sa isolation ng maraming taon hanggang dumating yung kanyang kamatayan noong 1938. At dahil po doon, siya ay namatay. At nabuo yung term na tinatawag na Typhoid Mary. May katigasan na ulo niya, no? Bagamat noong una, hindi siya aware sa kanyang kalagayan, pero kalaunan, alam naman niyang pwede siya magdala ng sakit. At dahil sa sakit niya, maraming tao ang nahawa. Noong panahon po na kasi na yon, napakadelikado pa ng sakit na typhoid fever. Ngayon pa rin naman, di ba? At nung araw kasi kakaunti pa yung nadidiscover na gamot na makakagaling. Ang nangyari po, yung buhay ni Typhoid Mary ay ginawang pelikula sa mga TV shows, may mga ganon. At ang malala nito, ginawa pala siyang character sa isang Marvel Comics. Familiar ba kayo sa character na si Typhoid Mary? Siya sa mga kontrabida na ang panlaban niya ay magdala ng sakit sa mga tao. Ayun. So doon po nagsimula yung kwento ni Typhoid Mary. May natutunan ba kayo? So ayun. Sa buhay po natin, meron tayo mga bagay na desisyon na hindi natin inaakala na marami na palang naapektuhan. Bago po natin pag-aralan yung verse po natin sa hapon na to, tayo po ay mag-aaral sa Joshua 7. Balikan po muna natin yung nangyari sa Joshua 6, the victory in Jericho. Kung familiar po kayo sa kwento, ito po ay tungkol sa pagkakakuha ng mga Israelites sa lugar ng Jericho. Sila po ay inutusan ng God the Father na magmarcha ng 6 na araw sa siyudad ng Jericho. Natandaan niyo ba yung kwento na yon, di ba? At ang 7th araw, 7 times silang nagmarcha.
at dala-dala po nila yung Ark of Covenant at yung kasabay po ng pag-blow ng trumpet at nung pagsigaw ng mga tao, nag-collapse po yung wall ng Jericho at sila po ay nakapasok at nasamsam nila, na-conquer nila yung lugar. At sila ay marami pong namatay doon. Pero liban kay Rahab, kilala niyo po si Rahab, di ba? Siya po ay naligtas dahil na-spares doon sa mga taong napatay kasi iniligtas po niya yung mga espiyang Israelites. Pero kung akala po natin, ayan, talagang kung titingnan natin, yung bagay na imposible, ginawang posible ng Panginoon. Amen ba? Doon sa pagkakasakop ng mga Israelita sa lugar ng Jericho. Pero hindi doon natatapos sa lahat. Yan, the defeat in Ai, Joshua 7. Ai daw basa rin. Doon. Nagkaroon po ng malaking pagbabago yung kalalagayan ng mga Israelites. Nagkaroon sila yun ang unang pagkakataon na sila ay natalo. Bakit kaya? Dumating sa punto na kailangan nilang umatras sa kanilang mga kaaway. Sa kabila ng kaliitan ng bayan ng Ai. Tumakas po yung mga Israelita at sa kasamaang palad po, may 36 na sundalo na namatay. Bakit po kaya ito nangyari? Tanungin niyo po sa katabi niyo, ano nangyari? Anyari. Yan. Kung titingnan po ito, napakadaling laban naman to kung tutuusin. Kasi napakalit na bayan lamang ng Ai. Pero kung pag-aaralan po natin Joshua 7, ang tulay po ay ng pagkatalo ng Israelites ay hindi dahil sa malalakas yung kanilang kaaway, kundi dahil to sa nag-iisang tao lamang, sa kasalanan ng kanyang nagawa. Sino po ito? Si Achan. Yon. So, anatomy of defeat. Ano kaya yung pinag-ugatan nung pagkatalo ng mga Israelites? Walang iba kundi yung kasalanan. Paano kaya nangyari yon? Basahin po natin sa Joshua 7, verse 1. Israel defeated at Ai. But the people of Israel broke faith in regard to the devoted things. For Achan, siya po ang pangunahing tauhan natin, the son of Carmi, son of Zabdi, son of Zerah, and of the tribe of Judah, took some of devoted things, and the anger of the Lord burned against the people of Israel. Ang mga Israelita po ay naging unfaithful sa Panginoon. Sa ibang salin po doon, the people of Israel were unfaithful. Dahil sa anong pangyayari? Dahil sa kagagawa na nag-iisang tao, walang iba kundi si Achan. Si Achan po ay kabilang siya sa prominenteng lipi ni Judah. At lolo nga ni Achan si Sabdi. Di ba? Apo naman siya sa tuhod ni Sarah. At tatay niya si Carmi. Si Achan po, nagkaroon po ng hindi magandang motibo ng mga oras na ito. Ayan. Meron po dapat guideline na sinusunod yung mga Israelites. Di ba? Sa ating pong panahon na ito, marami tayong guidelines na dapat sundin, di ba? Amen ba ron? So, simula sa tahanan, dapat may oras ng paggamit ng cellphone, may oras ng pagtulog. Sinusunod ba ito ng mga kabataan? Sa kalye, may tamang mga guidelines tayo dapat sundin. Kung saan dapat tumawid, kung saan bawal lumiko dito. Sa office, may mga guidelines tayo sinusunod. Gayon din po yung mga Israelites. Binigyan sila ng guidelines ng Panginoon. Sabi po ito sa Joshua 6:18-19. But you, keep yourselves from the things devoted to destruction. Lest, when you have devoted them, you take any of the devoted things
and make the camp of Israel a thing for destruction, and bring trouble upon it. Pinagbilinan po sila ng ating Panginoong Diyos na huwag kayong kukuha ng mga bagay na pinagbabawal ko. Kung hindi, magkakaroon, mawawasak ang inyong lugar at mapapahama kayo. Ano po kayo mga devoted things na tinutukoy doon? Kasama na po doon yung mga bagay na ginagamit ng mga Canaanites sa pagsamba. Mga idols sila, mga bagay na mga pandemonyo, kumbaga. Hindi pandemonyo pandemonyo. Mga, di ba sila, iba yung Diyos na kanilang sinasamba. Sabi ng Panginoon Diyos, bilin niya, huwag kayong kukuha ng mga ganong bagay. Mga, ano tawag doon? Accursed things. Mga bagay na isinumpa. Maliban po doon, ito lang po ang pwede nilang kunin. But all silver and gold and every vessel of bronze and iron are holy to the Lord. This shall go into the treasury of the Lord. Maliban po doon, ito pong mga bagay nito ay inaalaw silang kanilang samsamin. Dahil po, yung lugar po ng Jericho, ito po yung unang lugar na conquer ng Israelites. Kaya po masasabi ito na yung mga bagay na to na binanggit sa ating verse, sila po ay mga para sa treasury ng Panginoon. Sila po ay para, kumbaga, first fruit offering ng mga Israelites. Kaya yung mga bagay na to, inaalaw na itabi para sa treasury ng Panginoon. Pero ano po ang ginawa ni Achan? Ayan. Ay si Achan, no? Verse 21 po. Lukso po tayo sa verse 21. When I saw among the spoil of beautiful cloak from Shinar and 200 shekels of silver and a bar of gold weighing 50 shekels, then I coveted them and took them, and I see they are hidden in the earth inside my tent with the silver underneath. Nasilaw po, nakita ni Achan yung magandang balabal buhat sa lugar ng Babylonia. Nakikita siya ng 8 libra ng tanso. At silver ba yung tanso? Ayun. Pilak pala. Bronze pala yung tanso. At isang bareta ng gold. Ano po yung nangyari kay Achan? Sabi niya ron, when I saw, nakita niya. At then I coveted. Siya po ay nagnasa, nag-desire. Matapos yung kaniyang pagdi-desire sa mga bagay na nakita niya, anong ginawa niya? I took. Kinuha niya. At malala pa nun, he hid. Tinago niya sa kanyang tent. So, noong mga panahon po na yun kasi, iba yung tent na tinutukoy. Hindi yung katulad na tent ngayon na maliliit. Yung mga tent ng araw malalaki, pwede kang gumawa ng mga silid mula sa tent na yon. So, mga bagay po na ito ay nakita, pinagnasaan, kinuha, at tinago ni Achan. So, yung ginawa po ni Achan ay i-relate sa progression ng kasalanan na tinutukoy po sa James 1:14-15. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then, after the desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it's full grown, gives birth to death. Sabi nga doon sa verse na binasa natin, yung kasalanan nagsisimula lang kapag nagkaroon ka ng pagnanasa. Amen ba? Pag pinatulan mo yung pagnanasang yon, enticed. At yung nagbubunga yon ng kasalanan. Ang pinakamalala, yung kamatayan. Halimbawa, ikaw ay lalaki, nakakita ka ng magandang babae. Okay lang makakita ng magandang babae, di ba? Di man niya kasalanang maganda siya. Pero tiningnan mo ng may pagnanasa niya. Hanggang nagkaroon ka naging obsessed sa kanya. Hanggang gumawa ka na ng bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. So meron pong ganun pangyayari sa court eh. Meron kaming kaso dati, yung tatay, nirape yung anak.
Siguro nagsimula lang yun, nagkaroon siya ng nakita niya anak, desire. Hanggang nabuntis niya yung anak, dinideny pa niyang anak niya yung anak niya yung apo niya. Kamukhang kamukha naman po niya. Talaga pong napaka ano po ng gawa ng kaaway, di ba? So ang lahat po ay nagsisimula, may nakita ka. Nakita mo, na-attract ka, nagkaroon ka ng desire, pinatulan mo yung desire mo, hanggang nakagawa ka ng kasalanan. So mga bagay pong gano'n, di ba? Minsan ang isang tao, pag mahina ang pang-control, nakakita ka ng magandang cellphone, hanggang dinesire mo bumili na, kaya wala kang pambili. Nang snatch ka na lang. Mga ganung bagay. Napaka-desperado naman. So mga ganung bagay po. Ang lahat po ng bagay, mag-ingat po tayo sa ating nakikita. Amen, Baron? Hindi po masamang may makita ka. Ngunit paano po tayo tutugon doon sa mga bagay na nakikita natin na maganda sa ating paningin? Kapag pinaglaro ba natin ito sa isip natin, ano mangyayari sa atin? Hanggang kalaunan, nakakocommit tayo ng kasalanan. Anong klase pong puso ang mayroon si Achan? Secular. Ibig pong sabihin nito, proud siya at rebellious. Diba? Alam po niya kung ano yung plano ng Panginoon. Amen, Baron? Diba kasama siya nila Joshua sa paglalakbay. Alam niya yon, pero meron siya sariling agenda sa puso niya. Worldly ang kanyang pananaw sa buhay. Ano pong klase ng puso pa meron si Achan? Secretive. Masama po ba maging secretive tayo? Secret. Sa Bible, sino po yung naging secretive din? Di ba si David, nagkaroon siya ng sekreto? Tapos hanggang dumating sa point na na-reveal yung kanyang kasalanan sa mamagitan ni Prophet Nathan. Si Achan, nagsikreto siyang kumuha ng mga devoted things na pinagbabawal ng Panginoon. Ano pa ba yung puso ni Achan? Siya ay selfish. Ginawa niya yon dahil sa makasisiya sa kanya. Hindi niya siguro naisip na ano magiging reaksyon ng pamilya ko? Ano mangyayari sa mga kalahi ko kapag gumawa ako ng mga ganong bagay? So patuloy po na pinapaalala sa atin ng Panginoon na no excuses. Saan ba tayo hindi dapat mag-excuse? Sa mga kasalanan. We must not justify sin. Tama ba yung sinabi ko? We must not justify sin. Amen ba doon? Huwag po nga natin bibigyan ng katwiran yung kasalanan. Dahil ang sinner lamang ang ginastify. Wala ba kayo? Di ba tayo ginastify ni Lord Jesus? Pero yung kasalanan, huwag natin itong bibigyan ng katwiran. Siguro naisip ni Achan ng mga panahon na ito, wala namang masasaktan kung kukuha ko ng mga bagay na yun eh. Parang naging alipin na siya ng sarili niyang pagnanasa. So sa patuloy po na pag-justify ni Achan sa kanyang ginawa, dinisregard po niya yung mensahe ng Panginoon. Ano po ba message ng Panginoon? Diba? Sabi ni Lord ni God the Father sa Joshua 7:1, huwag kayong kukuha ng mga bagay na pinagbabawal ko. Pero sila naging unfaithful sa Panginoon. So sa ating buhay po, maraming mensahe ang Panginoon. Amen ba doon? Na ang bawat sa araw-araw, merong tayo nababasa sa salita ng Diyos. Sa church, may mga bagay tayong natutunan. Pero gaano ba natin ito dinidisregard? Minsan sa buhay natin, hindi natin pinapansin. Halimbawa, sa panunod natin ng mga hindi kalugod-lugod na panoorin, mga pornography. Diba? Alam naman natin yung epekto nito sa tao. Pero still, wala naman nakakaalam eh. Ako lang naman maapektuhan nito if ever. Nunod ako. Pero hindi natin alam na ang Panginoon Diyos ay hindi nalulugod sa mga ganong pangyayari. Sa ganong mga ginagawa ng isang tao. Sa tithing, halimbawa po, Lord, pinaghirapan ko to ba't ako magta-tithes? Alam naman natin ang
bilin ng Panginoon tungkol sa pagtatites. Amen po ba doon? Halimbawa naman sa adultery. Bakit ka nangangaliwa? Hindi na ako mahal ng misis ko eh. Hindi na ako masaya. So, dinajustify niya yung sarili niyang kasalanan. Dinidisregard niya yung mga tagubilin ng Panginoon na dapat hindi niya gawin. Disrespecting. Sino po ang dinisrespect ni Achan maliban sa Panginoon? Di ba ang kanyang leader na si Joshua? Di ba sabi po sa Joshua 6:27, si Joshua po pinili ng Diyos at yung favor ng God ay nasa sa kanya. At si Joshua po ay naging tanyag ng mga panahon na yon. Pero sa kabila po noon, dinisrespect ni Achan, yung leadership ni Joshua. Sa buhay po natin, tayo, paano na po natin, hanggang saang point natin ginagalang yung mga taong nakatataas sa atin? Amen ba ron? Sa pamahalaan talaga. Ano yung ginagawa natin sa ating Pangulo? Baka mamaya isa tayo sa mga nagmamak sa kanya. Di ba, tandaan po natin na si President BBM ay itinalaga ng Panginoong Diyos. Sa tahanan, kayong mga bata, dinidisrespect niyo ba ang inyong mga magulang? Hanggang saan point niyo sinusunod yung mga magulang niyo? Pag-feel niyo lang ba? Tandaan niyo mga bata, hindi kontrabida ang magulang. Sabihin niyo nga sa katabi niyo, hindi kontrabida ang magulang. Yun. Hindi po kahit kailan kontrabida ang magulang. Andito yan sila para tayo ay protektahan. Sa church, sinusunod po ba natin yung ating cell leaders? Sinusunod ba natin si Pastor Eric? Pag sinabi ni Pastor Eric, sa October 10, in-announce ko na, meron tayong prayer and fasting. Aten po ba tayo? Oo, prayer fasting. Ayoko nga. Ganun. In-announce ko. Gano'n po natin ginagalang yung ating mga leaders? Saan man tayo mapunta? Yung kapwa natin, yung katabi nyo, siguro titingnan nyo, level ko lang naman to hindi naman to leader. Pero bilang tao po, di ba, ang bawat isa po ay deserve na marespeto. Amen po ba doon? Disrupting God's plan. Dahil sa ginawa ni Achan, naantala yung plano ng Panginoong Diyos na sila ay ma-install doon sa lugar ng Canaan. Verse 4 and 5 po. Ito po. So about 3,000 men went up there from the people, and they fled before the men of Ai. And the men of Ai killed about 36. Diba? Doon po nangyari yung pagdidisrupt o pagkakaantala ng plano ng Panginoon para sa mga Israelites. Sila po ay umalis o nagtatakbo palayo dahil natatalo na sila sa digmaan, di ba po? At 36 ang namatay sa kanila hanggang sila nga ay hinabol, di ba? Ano po ang nangyari sa mga tao? And the people melted and became as water. Sila po ay nalungkot at napanghinaan ng loob. Number 2 po, nothing stays hidden. Ano po yun na? No excuse, di ba? Nothing stays hidden. Wala pong bagay na nanatiling nakatago. Amen ba doon? Amen. Ang ating pong kasalanan ay malalantad. Ano ba yung mga pinagsasabi ka? Puro pa ikaw pananakot. God knows about our sin. Amen ba doon? God hates our sin. Pero mahal po niya ang mga sinners. Pero ayaw niya nung kasalanan. God punishes our sin. Ang bawat kasalanan po ay mayroong karampatang kaparusahan.
God brings everything to light. Ang lahat ng nasa kadiliman, hinahayag niya sa kaliwanagan. Amen po ba doon? Amen. Bakit ba tayo may mga batas? Ubang parusahan ba yung mga tao? Pwede. Pero ito sa pong layunin kung bakit tayo may mga batas para i-restore yung tao, di ba? Para i-restore. Halimbawa, nagnakaw ka, kailangan na convicted ka sa pagnanakaw, nakulong ka, dapat lang na makulong ka. Pero ikaw ay mag-undergo sa ganung proseso para ma-restore ikaw. So, ang Panginoon po, nagpaparusa siya ng kasalanan, pero hindi lang po nanatili sa pagpaparusa. Ibig po niya ng bawat isa atin ay ma-restore. Amen ba? Sabi nga po, walang natatago na hindi malalantad o walang lihim na hindi mabubunyag. Sabihin niyo sa katabi niyo, lagot ko. Joshua 7:14. Ito, dumating na po sa point, yung ginawa ni Achan ay malalantad na. In the morning, therefore you shall be brought near by the tribes, by your tribes. And the tribe that the Lord taken, by lot shall come near by clans. Una, pinipili na Panginoon yung lipi. At mula sa lipi, pipili siya ng mga clan. Angkan. At mula sa angkan, yung household o yung family. At mula sa household, pipili siya ng isa-isa. So doon na po, mabubuking na kung ano ba'y ginawa ni Achan. And he who is taken with the devoted things shall be burned with fire. So yun daw pong mahuhulihan ng mga nakumuha noong mga pinagbabawal na bagay ay susunugin. He and all that he has. Hindi lamang siya, kundi kasama na rin ng pamilya niya at yung kanyang mga ari-arian. Dahil sinuway niya ang kasunduan niya na sa Panginoon at dahil iniligay niya sa kahihiyan ang bansang Israel. So Joshua rose early in the morning and brought Israel near tribe by tribe. So yun nga po, una tinawag po yung lahi ni Judah. Tapos yung clan ni Sera. Di ba si Achan po ay mula din sa lahi ni Sera. Apo lolo niya sa tuhod yon. And he brought near the clan of Serahites, man by man, and Sabdi was taken. So mula sa angkan ng sa lahi o sa lipi ng Judah hanggang mapunta sa lahi ni Sera, ni Sabdi, at ni Carmi. At dumating na po sa point na pinapahilera po sila, pinapapila. Dumating na po sa point na si Achan na. Dun. Then Joshua said to Achan, my son, give glory to the Lord God of Israel and give praise to him. And tell me now, what have you done? Do not hide it from me. Sabi ng Panginoon ni Joshua kay Achan, magbigay galang ka sa harapan ng Panginoon Diyos. Aminin mo, bakit mo ginawa yon? Nabuking na si Achan. Nothing too small. Wala pong kasalanan man na maliit ang hindi maapektuhan yung mga tao sa paligid. Amen ba? Amen po ba doon? So kahit ganong kaliit ang kasalanan mo, maaaring makaapekto sa mga tao sa paligid mo. So gaya po nung verses 1, di ba, nagkaroon sila natalo sila sa kanilang pagpunta sa lugar ng Ai, at doon sa verses 4 and 5 po. Sabi po sa verse says 11 to 12, Israel has sinned. Sino po ba nagkasala? Di ba si Achan? Tapos ang sinabi dito,
Israel has sinned. So hindi po ang kasalanan ng isang tao, damay-damay na. Sabihin niyo sa katabi mo, damay-damay na yan. Sumira sila sa kasunduang ibinigay ko. Sapagkat kumuha sila ng mga bagay na nakadang wasakin. Ninakaw nila yon at tinago. So nabuko na po ang ginawa ni Achan. Buong bayan po ay nagdurusa. Therefore, the people of Israel cannot stand before the enemies. They turn their backs before the enemies because they have become devoted for destruction. I will be with you no more. Yun. Natalo po sila sa kanilang mga kaaway. Ito po ang nakakalungkot. Sila ay pwedeng mapuksa at sabi ng Panginoong Diyos, I will be with you no more. Siguro po sa buhay ng isang tao, ito ang pinakamasakit marinig sa God. Hindi na kita sasamahan. Bahala ka. Bahala ka dyan. Napakasakit siguro, I will be with you no more. Sabi po ito ng Panginoong Diyos sa bansang Israel. Unless, pero may condition po, unless you destroy the devoted things from among you. Liban na lamang na sirain nyo, wasakin nyo mga bagay na pinagbabawal ko. So may condition naman pala. So sa buhay po ba natin, naramdaman nyo na ba na, Lord, parang, dahil alam natin sa sarili natin, minsan, may ginagawa tayong bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Naramdaman ba natin minsan na parang, Lord, kasama mo pa ba ako? Kasama pa ba kita? Natanong niyo na po ba yung sa sarili niyo? O dead ma lang kayo? Not too strong. Ano po nangyari doon? Sa pangyayari po, never presume you're strong. Huwag po natin ipalagay sa ating sarili na tayo ay malakas. Complacency and presumption is a dangerous combination. Yung pong kumpiyansa natin at yung pag-akala ay hindi po ito magandang bagay. Nangyari po ito, di ba, kay Joshua. Sa pangyayari, Joshua sent men from Jericho to Ai, which is near, pinapupuntahan niya ron. They returned to Joshua and said to them, do not have all the people go up, but let about 2,000 or 3,000 lamang daw. Ito po yung unang pangyayari na talagang gumawa sila ng hakbang na hindi sinisik ang counsel ng Panginoon. Siguro naging overconfident na sila na sa tagumpay na natamo nila sa Jericho, naging overconfident na sila. Kahit hindi ko isik si God, alam ko na sasamahan niya kami. Pero po ang nangyari, diba? Sabi doon, huwag ka na magpadala doon na baka mapapagod lang sila. For they are few. Kukunti lamang sila, maliit na bayan lamang yung Ai. Kayang-kaya natin to. Pero hindi po yun nangyari, diba? Alam po natin na may napatay na 36 na sundalo. Huwag po tayong aasa sa ating sariling lakas. Amen ba doon? Amen. Kailangan natin ang lakas na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Kahit minsan po, sa sobrang overconfident na po tayo sa sarili natin, minsan, madalas doon pumapalpak ang mga bagay. Naranasan niyo na po ba yun? Yung talagang, magaling ako kayang-kaya ko na to. Tapos hindi na pala, yung nangyari, hindi sa gaya ng inaasahan mo. Opposite ng inaasahan natin. So sa bawat bagay po, hingin po natin yung counsel ng Panginoon, yung guidance ng Panginoon. Amen po ba ron? So wag po tayong gagawa ng mga bagay na sa sarili nating pagpapasya. Kahit gaano kalaki, kalit ang bagay, hingin natin yung guidance ng ating Panginoong Diyos. Great reminders, dahil doon natalo na sila, stop, look, and listen. Yun. Sabihin niyo sa katabi niyo, stop, look, and listen. Stop, look, and listen.
Don't go further. Huwag na tayong lalayo. Look, seek, ask God. Hanapin natin ang Panginoon. Tanungin natin siya, Lord, ano ba yung plano mo? Listen, makinig po tayo sa tinig ng Panginoon. Ano pong pangyayari sa Joshua 7, ma-relate natin to? Lament. Di ba pag sinabing lament, parang nananaghoy, umiiyak. Nangyari ito kay Joshua. Then Joshua tore his clothes and fell to the earth. Pinunit po niya ang kanyang suot at nagpatira pa. Hindi lamang po si Joshua, kasama niya yung kanyang mga elders and put dust on their heads. Sabi po niya, Panginoong Diyos, ba't niyo pa kami dinala rito kung hindi niyo naman kami sasamahan? Sana pala nanatili na lamang kami sa kabila ng Jordan. Ano po sasabihin namin sa mga tao? At paano niyo rin ipagtatanggol yung iyong sarili sa mga bagay na yon? Ano po sagot sa kanya ng Panginoon? Get up. Why you have fallen on your face? Tumayo ka. Bumangon ka. Bakit ka ba nagpapatira pa? Nabasa na po natin yan. Get up, consecrate the people. Tumayo ka. Ihanda mo ang mga tao. There are devoted things in your midst, O Israel. You cannot stand before your enemies until you take away the devoted things from among you. Hindi kayo mananalo, hindi kayo makakabangon, di ba na lamang na alisin nyo yung mga bagay na pinagbabawal ko. Merong tao na nagtago noong pinagbabawal ko. So sa pangyayari pong ito, di ba, stop, look, and listen. Si Joshua po, sa kabila ng kanyang naranasan, di ba, tumigil siya. Tumigil muna siya sa ginagawa niya. Siya ay humingi ng, kumbaga nagsumbong sa Panginoong Diyos. Look, hiningi po niya, inas po niya ang Lord, mga bagay-bagay tungkol sa nangyari sa kanila. And listen, merong instruction na ibinigay ang Panginoon. God brings restoration. So, hindi naman po doon natatapos ang mga bagay. Diba? Hindi natatapos ang mga bagay sa parusa ng Panginoon na i-expose ng Panginoon kung sino ba yung gumawa ng mga bagay na to. Kung bakit natalo ang bansang Israel. Process. Penalty and presence. So, kung titignan po natin, hindi po maganda yung proseso na para ihayag kung sino ba yung tao na may dahilan nung pagkaka-defeat ng Israel. Amen po ba doon? Di ba? Di ba pinahilera yung mga lipi, angkan, sambahayan at individual. So kung titingnan po natin sa buhay natin, pag na-expose ka ba, maganda po ba yung proseso na yan? Sino po ba sa inyo yung sa buhay niya, na-expose yung ginawa niyang kalokohan? Aamin pa. Hindi ko na po patataasin ng kamay. Di ba may mga pangyayari po minsan sa buhay natin na talagang na-expose tayo. Yung proseso, hindi maganda. Hindi, kumbaga, napaka-uncomfortable sa atin. Nakakahiya. Penalty. So, cause po ng kasalanan ni Achan at yung presence sa Panginoon. The return of God's presence. So hindi lamang po nagtatapos sa penalty, sa process sa penalty ang mga bagay. Ang Panginoong Diyos po ang God na nagre-restore. Amen po ba doon? Matapos lamang harapin ang kasalanan, tumalikod ng Panginoon sa matinding galit niya. God's desire is always restoration. Amen ba? Ibig po ng Panginoon na tayo ay muling mabuo. Ibig niya tayo ay muling manumbalik sa kanyang pagkalinga. So ang layunin po ng pagtutuwid ay hindi upang wasakin tayo, upang ipagkasundo tayo muli sa Diyos. Ano po yung mga verses dito?
ito po yung penalty. Yung process po kanina na-discuss na po natin, yung penalty. And Joshua said, "Why did you bring trouble on us? Ba't mo kami pinahamak?" The Lord brings trouble on you today. Dahil dyan, ipapahamak ka rin ng Panginoong Diyos. Ano nangyari sa kanila? And all Israel stoned him with stones. They burned them with fire and stoned them with stones. Ang lahi po ni Achan ay pinagbabato hanggang sa namatay. Napakabigat ng penalty, amen ba? Sa palagay niyo po ba, merong pagkakataon na sana ay hindi nangyari ito kay Achan? Siguro, kung nung una, napag-isip-isip ni Achan na mali ang ginawa ko, lumapit siya sa kanyang leader na si Joshua at humingi ng kapatawaran. Siguro mga panahon na yon, pwede pang mabawi yung ganoong penalty sa pamilya niya. Amen ba? Pero nangyari na po ang dapat mangyari. Ayun. Ayan. Pagkatapos po, tinabunan sila ng mga bato. Siguro yung sila mismo, yung mga napatay. Mabigat po yung kasalanan, hindi lamang yung kaparusahan, hindi lamang kay Achan, kundi maging sa kanyang buong sambahayan. So sa pinag-aralan po natin sa hapon na to, ano po ba ang ating natutunan? So yung pong aklat ng Joshua 7, hindi lamang po ito tungkol sa punishment ng Panginoon. Amen ba ron? Hindi lamang ito, Lord, pag nagkasala, natural, parusahan ako. Hindi lamang ito tungkol sa judgment ng Panginoon. Ito po ay tungkol sa warning ng Panginoon at sa mga pangakong kaya niyang ibigay sa atin. Una po, review and reflect. Siya sa atin po natin yung ang laman ng puso natin. Search our heart. Diba, meron nga verse sa Bible na search our hearts, oh God, di ba? Kung ano yung laman nito. Reflect. God values purity, integrity, and obedience. Siya sa atin po natin yung laman ng puso natin. Gaya kung paano pong sa eskwelahan, sa tahanan, meron tayo mga rules, di ba? Curfew, kung ano-ano pa. Ganyan din po sa higit sa Panginoon. Siya sa atin po natin yung laman ng puso natin. Ano pa ba yung purity? Hindi naman po yung purity patungkol sa mga sex, di ba? Purity po sa lahat ng bagay. Ano po ba tingin natin sa mga bagay-bagay? Kung ito po ba'y malinis? Integrity. Ano po ba yung integrity? Yung complete and whole honesty. Gaano pong tayong katapat sa ating sarili sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. And obedience. God commands aren't just to control us, but to protect us. Yung mga utos po ng Panginoon, hindi para maging KJ sa atin. Gaya ng sinabi ko kanina, yung mga magulang, hindi sila KJ. Hindi sila nangongontrol lang. Mahal tayo ng mga magulang. Higit po, mahal tayo ng Panginoong Diyos. Na kaya siya may mga commands para protektahan ang bawat isa sa atin. Amen ba doon? Yan. When we walk in the light, we invite blessing and unity. Reflect. Be in the light. Kung paano po yung mga private actions natin ay pwedeng makapagbigay ng mga public consequences. Gayun din po kung tayo ay lalakad sa kaliwanagan. Amen ba doon? Na ang bunga nito mas maganda. Magiging pagpapala tayo sa ibang tao at magkakaroon ng unity sa paligid natin. So search nyo nga po yung puso nyo. Tanongin nyo lang. Kapag nasa crowd ba ako ng mga kaibigan ko, ano ba ang dating ko sa kanila? Nakakainisan ba ako or blessing ba ako sa kanila? O may mga times ba na, ito na naman si
ungutang na naman ito. Ang ganun. Ano po ba yung dating natin sa ating mga kamag-anak? Pag may reunion, ito na naman si Eric, tiyak mag-ano to. Maganda mga sinasabi nito, may encourage kami. Ganun. Ito na naman si Obet. Ayun. Nakakatuwang kasama to eh. Joker. Mahilig mag-treat yan. So, ganun po mga bagay. Kamusta po ba tayo sa harapan ng ibang tao? Tayo ba ay nagsisibing ilaw? Review, reflect. Remember, and return. Return. Ayun. Alalahanin po tayo na tayo ay part of a whole. Hindi tayo nabubuhay sa sarili natin. Ang bawat gawin po natin ay maaaring magkaroon ng effect sa ating kapwa. Amen ba doon? And return. So, ang Panginoong Diyos ay may solusyon sa mga bagay. We're part of a whole when we hide, sin, or act in secret against what is right. It doesn't just hurt us. It affects others too. Amen ba doon? So, mga bagay po na ginagawa natin, maaaring makasakit tayo ng hindi lamang sa sarili natin, maging yung ibang tao. Return. Look to the solution. May solusyon po ang lahat ng bagay. Amen ba? So, hindi komot ganito ang naranasan mo, hindi komot ganito ang nakomit mong kamalian sa harapan ng Diyos. Walang solusyon ng mga bagay. May solusyon po ang mga bagay. Walang iba kundi bumalik tayo sa Panginoong Diyos. Amen ba? Repentance brings restoration. Ibig po ng Diyos na i-confess natin yung ating mga kasalanan sa Kanya at magpa-correct tayo sa Kanya para magkaroon tayo ng restoration. Sabi po sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ilan po ang hinihintay ng Panginoong Diyos sa atin? Na tayo ay lumapit sa Kanya. Return to Him. Dahil ang lahat po ay may solusyon. Walang ibang solusyon kundi ang ating Panginoong Jesus. At mas gusto po ng Panginoong Diyos na tayo ay patawarin kaysa tayo ay parusahan. Amen ba ron? Mas nalulugod ng Panginoong Diyos na tayo ay patawarin. Masakit sa Diyos na makita na tayo ay nagdurusa dahil sa ating mga kasalanan, na tayo ay pinarurusahan niya. Ibig ng Panginoon na tayo ay patawarin, yakaping pabalik sa Kanya, at muli niyang ipadama sa atin yung Kanyang pagmamahal. At ito po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Amen ba ron? Yung kasalanan po natin, di ba? Inako niya doon sa cross. Yung parusa na dapat sana tayo ang tatanggap nito. Pero ito po ay inako ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. May solusyon po ang lahat ng bagay. Siguro tatanungin nyo sa sarili nyo, parang akan ba ako? Parang meron ba akong tinatago sa sarili ko na hindi kalugod-lugod? Nagdadala ba ako ng pangit na effect sa pamilya ko? Pasaway ba akong anak? Pasaway ba akong estudyante? Nangungopia pa ako? Empleyado ako, nandadaya ako ng oras. Businessman ako, nandadaya ako sa mga mamimili sa business ko. Hindi husto yung timbang ko, ng mga binebenta ko. Tandaan po natin, may mga ganun tayong damdamin minsan. Lord, nakapag-isip ako na hindi kalugod-lugod. Na-entertain ko, nagkasala na naman ako, Panginoon, paulit-ulit na lang. Pero tandaan po natin, mas gusto po ng Panginoong Diyos na tayo ay patawarin.
Ang ibig lang niya, bumalik tayo sa kanyang presensya. Bumalik tayo sa kanyang pagtutuwid. At tandaan po natin, yung mga bagay na ito ay ginawa na ng Panginoong Jesus. Yung ating mga kasalanan, inako na niya doon sa cross. Natatandaan niyo po ba yung kanta dati na ano? Puso ko iyong sinisiyasat. Kanina ko lang naisip yun eh. Buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mong nararaman. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa iyo. Salamat Panginoon, tinutuwin mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga na ang Diyos ang nakakabatid ng ating puso. Amen po ba doon? Kilalang kilala niya tayo. Walang sulok na ating buhay na hindi niya kilala. At minsan po, nararanasan natin nagigilty tayo. Gamitin ko na yung salita nagigilty. Pero tandaan po natin, ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad. Minsan dumaraan tayo sa proseso na ating buhay na, Lord, ayan na bubuking na ako yung kasalanan ko. Lord, nabuking na yung pangungopya ko. Magkakapareho kami ng sagot, ng solution ng mga kaklase ko. Ayan na. Minsan yung pag-expose natin sa ginawa nating kalokohan, masakit. At yung kaparusahan, sige, ma-expel kayo sa school, masakit. Pero tandaan po natin, bumalik lamang tayo sa presensya ng Panginoon. Bumalik lamang tayo sa ating Panginoong Jesus. Ano man yung ating karumihan, binayaran na niya doon sa cross. Amen po ba ron? Amen po ba? Sige po, lahat tayo tumayo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, gising ka pa. Gising na gising. So, sa oras pong ito, patuloy na damhin natin yung pag-ibig ng Panginoong Diyos. Minsan, naisip natin na para ako si Achan. Pero hindi ito ang pagkakalikha ng Diyos sa iyo. Siya ang Diyos na punong-puno ng pagpapatawad, punong-puno ng pagmamahal. Mas ibig ng Panginoon na patawarin ka kaysa ikaw ay parusahan. Kaya kapatid, bumalik ka na sa Panginoon. Bumalik ka sa Panginoon. At bukas, palad ka niyang tatanggapin sa oras na ito. Yes, Lord. Tayo pong manalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos, salamat, O God, sa mga paalala mo sa aming buhay. Patuloy, Lord, na tulungan niyo kaming siya sa atin ang laman ng puso namin. Patuloy, Lord, na ang makita sa puso namin ay kabutihan. Ang makita, Lord, ay kalinisan. Ay makita, Lord, ay kabanalan niyo. Lord, may mga oras na kami napapalpak, nakakagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Huwag na kami maging ma-pride na hindi kami lalapit sa inyo. Wala naman kaming ibang lalapitan kundi kayo lamang, O Diyos. Dahil kayo ang Diyos na punong-puno ng pagpapatawad, punong-puno ng grace sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po dahil ikaw ang Diyos na nagmahal sa amin. Sa kabila, Lord, na hindi kami kaibig-ibig, ikaw ang Diyos na nagmamahal, yumayakap sa amin at di nagbabago. Lord, sa puso namin, ikaw ang aming yaman, Panginoon. Hindi namin ibig mata mo ang mga bagay sa mundo kung wala ka sa amin, Panginoon. Ikaw ang pinakamahalaga, Panginoon, sa amin. Alisin sa puso namin, Panginoon, yung pagiging self-centered namin, O God. Kundi ang paningin namin, ang puso namin ay matuon lamang sa inyo, aming Panginoong Jesus, na siyang author and perfecter of our faith, O God. Lord, salamat po
Salamat po sa kapahingahan. Salamat sa assurance, Panginoon, na kayo ang Diyos na nagmamahal sa amin, nagpapatawad. Salamat sa lahat-lahat, Panginoon. Hindi ka nagbabago. Sa iyo ang mataas na papuri pa. Salamat sa pangalan ni Jesus. Makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo, matupad ko man pangarap at mithin ang puso ko, kung ako'y manlalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ay bigo pa rin, ay hungkag pa rin ang puso ko. Makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo, manlalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ay bigo pa rin, ay hungkag pa rin ang puso ko. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Higit sa yaman ng mundo, higit sa luha at ginawang ito, ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko, ikaw ang yaman ko, Panginoon. Minsan pa po nating awitin at sabihin natin sa Lord, come on. Makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo, matupad ko man pangarap at mithin ang puso ko, kung ako'y manlalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ay bigo pa rin,
Ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko. Ikaw ang yaman ko, ikaw ang yaman ko, Panginoon. Amen. And yes, ang tanging yaman natin ay ang ating Panginoon. And you know what? When you say dedicated things, hindi ito ibinukod ng walang dahilan. Ito ay ibinukod para ialay sa Panginoon. And in Chronicles it says, and they bring in their tithes, their offerings, and dedicated things faithfully to the Lord. So let us now offer our dedicated treasures para sa Panginoon. And yes, let's pray for this. Lord, thank you. And yes, Lord, i-bless niyo po ang mga offering na ito na inilaan lamang para sa iyo, Panginoon. At ikaw ang magpala at magparami nito at marami pang mapagpala sa pamamagitan ng mga offering na ito. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name, amen. And of course, it's NRG Fellowship on Saturday, September 20 sa Kaingin Church, 3 p.m. So lahat ng mga youth, NRG na po sa Sabado. God bless you all. Amen. Sige po, tayo po ay tumayo ng lahat. You know what? Ang binibigay po sa atin ng Lord this afternoon is a reminder. Sabihin nyo nga sa katabi mo, reminder. Alam nyo po ang Lord, pag nag-remind, may kasamang pagmamahal lagi. No? Hindi po nagre-remind ang Lord para saktan ka lang, para konsensyahin ka lang, para paringgan ka lang. Pag ganun po ang reminder, asawa nyo po yon, hindi po si Lord yon. Ay, hindi, joke lang. Kasi po ang God, pag nag-remind, laging may kayakap na pagmamahal. Kapag ang Lord po ay nagpaalala, lagi pong may lambing, laging may pagmamahal. Amen? Kaya po, pag nire-remind po tayo ng Lord doon po sa mga bagay na mali nating nagagawa, ibig sabihin po, mahal ka ng Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Lord. Kaya pinapaalalahanan ka. Kaya magbago ka na. Amen? So, ang dami na pong nangyayari sa mundo ngayon. Ang dami na nangyayari sa paligid natin. Huwag na natin gayahin si Achan. No? Kasi po, we live in a... Pansinin niyo po, within the country and outside the country, kung aware po kayo sa nangyayari sa paligid natin. Kanina, ang news, there are around 3 million people in London marching because of their issues. Bukod pa po yun sa France, bukod pa sa Indonesia, bukod pa sa Nepal, at mayroong September 21 sa Philippines. Baka sumama ka pa. So, within the country and outside the country, Europe, Asia, Middle East, and different parts of the world, we are in chaos. Parang iisipin mo nga, Lord, malapit ka na bang bumalik? Di ba promise mo, kukunin mo muna kami bago namin maranasan lahat? Kasi parang ang problema natin, baka madamay na tayo. So sa dami nangyayari sa paligid natin, may iisip pa ba natin na magloko? May iisip pa ba natin na gawin yung mga bagay na hindi tama sa paningin ng Lord? Ito na yung panahon na mas dapat seryoso tayo. Mas dapat committed tayo. Ito na yung panahon na dapat
mas lalong present tayo. Because marami nang nangyayari sa paligid natin. At kailangan mas maayos ang lakad natin sa Panginoon. O, isa na lang, sabihin mo sa katabi mo, umayos ka na. Darating na ang Lord. Taas ang kamay ng aayos na. Di ba? Ang magulang mo, pag binigyan ka ng paalala, ibig sabihin mahal ka. Lalo na ang Diyos kapag nagpaalala, anak, ayokong mayroong hahadlang sa mga pangako ko sa iyo. Anak, ayokong may hahadlang sa mga pagpapala ko sa iyo. Anak, ayokong may hahadlang sa mga blessings na dapat nararanasan mo. Kaya, umayos na tayo. Amen? Sabihin natin sa Lord, Lord, aayos na kami. Lalakad na kami. Mas lalo kaming magiging in love sa'yo. Mas lalo kaming magiging committed. Mas lalo kaming magiging present. Amen. Ito pa. Last na paalala na lang. Sa Sunday po, ibang topic na. On Sunday, it's another Super Sunday. This Sunday, it's parang, yung iba, ano nagaganap? Gagawin na po natin siyang every third Sunday of the month. Because every third Sunday po ay merong apostolic service ng hapon. And naranasan nyo po last month, yung paglabas natin at pagpasok ng mga attend ng apostolic service. In fact, marami ring umattend sa atin. Medyo napaka-chaotic nung transition natin. So, what we're doing right now is, para hindi mahirap yung transition, lahat ng Super Sunday magaganap na every third. Para yung apostolic service sa hapon ay malaki yung gap natin. Okay ba yun? So, sa Sunday, we will meet dito ng 10 in the morning. Anong oras? Sabi mo sa katabi mo, 10 o'clock. Okay? Hoy, alam nyo, ang sasaya nung iba nung last month. Bakit? Pagkayari ng Super Sunday, uwian na. Walang process, walang ganon. Di ba parang yung, nanibago nga kami. Sabi ko, uwi na ba tayo? Parang sanay ako hanggang gabi tayo sa church eh. It's a different experience for us. But mark in your calendar, first Sunday, 3 p.m., second Sunday, 3 p.m., third Sunday, fourth Sunday, 3 p.m. ulit tayo. Okay? Gets natin? Walang maliligaw ng oras. Okay? So, ano pang announcement natin? October 10, we will have our last quarter prayer and fuel up. Umattend po tayo ng prayer and fuel up because dito po tayo nagbababa ng mga important announcement and details na hindi natin normally na ibababa sa regular. Saan? Sa ating pong recent cry sa Kaingin. Anong oras tayo? 7? Anong araw ba yun? Thursday. Lahat po ng workers and ministers na nagsiserve po sa recent cries, lalo na po kayo ay welcome sa ating prayer and fuel up Thursday. Tama? Thursday. At around 7, October 10 po iyon. Okay? Gets po natin yung mga date. So, na-bless po ba kayo this Sunday? Amen? Ready for another week? Ano man po ang mga naririnig nyong balita sa tabi-tabi, mas lalo po kayong manampalataya, mas maganda yung balitang nanggagaling sa Lord. Kaya nga po ang tawag natin sa salita ng Lord, mabuting balita. Every bad news na nare-receive nyo sa tabi, lagi nyong panghawakan, mas mabuti yung salita ng Diyos na aking panghahawakan. Itaas mo ang iyong kamay and I will just pray for you. Lord God, sa buong linggong darating na ito, payapain mo ang aming mga puso. Dalangin namin, Lord, ano man ang marinig namin, sa'yo pa rin kami aasa, sa'yo pa rin kami mananampalataya, sa'yo pa rin kami magtitiwala, Panginoon, na nagkakagulo man ang mundo,
Kami, Panginoon, ay mananatili na nananampalataya sa iyo. Kami, Panginoon, ay mananatili na palalakasin mo. Kami, Panginoon, ay mananatili at ikaw ang aming magiging kasapatan. Ikaw ang aming magiging kalakasan, Panginoon. At alam namin, Lord, marami ka pang gagawin. Hindi ka pa tapos sa amin. Mahaba pa ang 2025. Marami pang mangyayari. Alam namin, Lord, the best is yet to come, for greater things is about to happen in this church. Even greater, Panginoon. Kaya, Panginoon, in the name of the Father, we declare that you will bless your people beyond blessings. Overall, bless their family, Panginoon. Bless their finances. In the name of Jesus, be with them. Comfort them. Be the Prince of Peace in their house, in their family, in their everything in their lives. And in the name of the Holy Spirit, empower each and every one of us na sa bawat araw ng buhay namin, magiging malakas kami, magiging matatag kami, magiging masaya kami dahil ikaw ang Diyos na pinapanampalataya na namin. Kaya Lord, we are praying for this in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, and everybody says, Amen and Amen.